Magandang araw sa inyo mga tol at welcome muli sa aking channel. Bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers at patuloy na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Ngayong araw, samahan niyo ako na puntahan at pasyalan ang sumisikat ngayon at pinag-uusapan na pasyalan sa lalawigan ng Batangas. At ito ay ang Monte Maria sa Batangas City, na siya namang kabisera o kapital ng Batangas. Tara! Magandang araw mga tol. Ngayon, papasyal tayo January 1 ng taong 2026. New Year gala ng buong pamilya mga tol. Kaya sana maganda yung panahon para maging ayos din yung pasyal natin. Let's go! Ang Batangas ay isang pangunahing lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Luzon sa Calabarzon Region. Napapaligiran ito ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Quezon. Minsan na rin itong itinuring na ikalawang pinakamayamang lalawigan o probinsya sa Pilipinas sa loob ng 2 taon. Ayon yan sa Commission on Audit simula noong taong 2020. Kilala ang Batangas sa mga tourist destinations na malapit sa Metro Manila. Dito matatagpuan ang kilalang Bulkang Taal, isa sa mga decade volcanoes. Maraming dalampasigan o mga resorts dito, kabilang na ang Anilaw sa Mabini, Sombrero Island sa Tingloy, Ligpo Island at Sampaguita Beach sa Buwan, Matabungkay sa Lian, Punta Puego sa Nasugbo, ang Bayan ng Kalatagan, at Laia sa San Juan. Pero ngayong araw, ang destinasyon natin ay ang Batangas City, kung saan naroon ang Monte Maria, at dito matatagpuan ang pinakamataas na imahe ng Birheng Maria, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Yun na nga mga tol, nandito na tayo sa ating destinasyon dito sa Batangas. Kung makikita nyo mga tol, ayun yung imahe ng Birheng Maria. Dito pa lang sa parking, makikita na natin yung mga magagandang tanawin dito mga tol. Ayan kung mapapansin nyo. Ang daming tao ngayon dito mga tol. Kakain muna kami siguro. 3 hours mahigit din siya. Galing sa Manila or specifically sa Las Piñas. So 3 hours mahigit yung ginahe namin. So kain muna tayo mga tol, tapos explore natin yung ibang mga tanawin tsaka mga ibang amusement. Kain muna mga tol. At ayun na nga mga tol, nandito tayo sa Monte Maria at sana magustuhan natin yung mga view na makikita natin tsaka yung mga amusement o pasyalan na hinanda nila. Antayin natin mga tol, aakyat tayo sa Miracle Walk Glass. So yun mga tol, papunta na tayo sa Miracle Glass Walk. So tingnan natin kung anong naghihintay sa atin na video. Let's go! Di pa tayo nakakarating doon. Ramdam mo na yung hangin. Lalo pa pag nandun. So, open space doon. So, sure ako na mas mahangin doon. As of now, mga tol, sobrang haba ng pila ngayon dito para makapasok sa mismong glass walk. Pero nandito na tayo sa taas kung saan magmumula yung pila. So, kung makikita nyo mga tol, ito yung view. Hindi pa man tayo nakakapasok sa glass walk, is napakaganda na ng view. So, yan mga tol. Mamaya, pag nakapasok tayo, mas maganda pa.
Kita nyo yan mga tol, oh. Sobrang laki pa ng dapat i-develop nila dito. Sa ngayon nga is ganito na karami ang pumupunta dito. Hindi pa to fully developed. How much more kung ito ay napaganda na talaga ng gusto. So yan mga tol, ready na tayo. Meron na tayong putsak. So required kasi ito para hindi ma-damage yung glass na dadaanan natin. Okay mga tol, nandito na tayo, nakatungtong na tayo sa glass walk. Ayan siya mga tol. So ayan yung view. So, pag titingin ka talaga sa baba, mga tol, is talagang malulula ka. Pag titingin ka talaga sa baba, lalo na pag meron kang fear of heights, malulula ka talaga, mga tol. Diba? Pero, ang isang technique lang is, diretso ka lang ng lakad. Parang naglalakad ka lang sa lupa or sa patag. Yun lang yung pinakasikreto dito, mga tol. Diba? Then, kung gusto mong sulyap ka ng konti sa ibaba. Pag medyo natakot ka, diretso uli ng tingin. Ganun lang mga tol. Gawin mong inspirasyon yung mga taong nauna na rito, which is napakarami na nila. Diba? So kung sila nga nakaya nila, lalo ka na. Diba? Diba? So ganito siya kaganda mga tol. Napaka-worth it. Sulit na sulit yung ibabayad nyo na 300 pesos. Kasi bukod sa makakanker nyo na yung fear nyo sa height, at the same time, meron pang magagandang tanawin mga tol. Diba? Sulit na sulit. Ayun mga tol, meron tayong na-meet na ibang lahi. Sobrang fluent na nila pagdating sa Tagalog. So, nakakatuwa lang dahil kahit yung ibang lahi, na-appreciate yung ganito kagandang tanawin natin. Imagine niyo mga tol, ang ganda na ng tanawin dito kahit ang daming tao. Ma-appreciate mo na yung tanawin. How much more kung konti lang ang tao. Diba? Napakaganda mga tol. Promise. Worth it yung pagod nyo rito kung pupunta kayo rito. Kahit nakamotor kayo, saglitin nyo mga tol. Napakaganda. Siguro next time babalik tayo dito para i-update kung ano na yung naging development nila kasi di ba nga pagpunta nga natin dito kanina is nakita natin yung mga kalsada ro. Yung mga daanan is hindi pa ganun ka-develop. So maybe next time makita natin. Pagbalik natin dito, tignan natin yung magiging improvement nila rito. Which is for sure mas magiging maganda to. Woo! Ang taas mga tol. Sana next time magkaroon sila ng bungee jump dito. Tingin nyo mga tol. Bungee jump is good. Comment nyo lang sa baba mga tol. Yeah. Meron nga palang part o portion dito sa Glasswalk na hanging bridge. At sigurado ako na mas exciting ang experience dito. Gusto ko sanang itry, kaso lang, ang haba ng pila. Baka maubusan tayo ng oras at baka hindi na natin mapuntahan yung iba pang pasyalan dito sa Monte Maria. So yun na nga mga tol, tapos na natin puntahan yung Glasswalk or Miracle Glasswalk dito sa Monte Maria. So sana next time masubukan natin yung isang part na pwede tayong maglakad, which is mas exciting. Hindi lang natin nasubukan ngayon mga tol kasi sobrang dami ng mga tao. So sa ngayon, may oras pa tayo para sa ibang attraction dito. Subukan natin yung mga tol. Tara! So ngayon naman mga tol, susubukan natin yung Dream Maze. Nag-avail na tayo ng all-in na ticket na worth 530. Tatlo na yung pwede mapasukan, Glasswalk, yung Dream Maze, at saka yung Mirror. Pero ngayon, ito na muna yung susubukan natin ulit. Tara! Okay mga tol, nandito na tayo sa loob. Dito, pagpasok natin tol,
kailangan pa rin natin ng putsak. Ayan mga tol, required pa rin na magsuot ng putsak. Kasi nga, para maiwasang magasgasan yung sahig. So, ito siya mga tol. Ito yung makikita natin. So, ang concept ng maze na ito is, yun, from the word itself, maze. So, medyo tricky. Yung bawat pupuntahan mo, so hindi mo alam kung tatagos ka ba o ano. O hindi ka tatagos, boy. Parang ganyan mga tol. Meron mga part na akala mo, didiretso ka, pero hindi pala. Ayan, katulad yan mga tol. Oh. Ang akala ko dito, makakapasok ako. So, hindi pala. Sarado siya. So, hanap tayo ng ibang way. Then ito yung isa sa mga climax dito mga tol. Kung mapapansin nyo, para tayong nasa ilalim ng karagatan na napapaibabawan ng mga jellyfish. Parang ang lawak niya tignan mga tol, di ba? Pero in reality, nasa isang room lang tayo. So magugustuhan to ng mga bata, mga tol. So, yun na nga mga tol. Sarado. So, yun na nga mga tol. Tapos na tayo dito sa Dream Maze. So, kung napansin nyo, medyo tricky lahat ng mga exit tsaka entrance dito. So, nakakatawa and nakaka-amaze yung konsepto ng lugar na to. Pati yung mga ilaw niya. So, nakaka-windang. So, next natin yung susunod pa na attraction. Let's go! So, sunod naman natin mga tol is yung mirror deck nila. So, tara, subukan natin kung makikita natin. Dito sa entrance ng mirror deck ay may nilagay silang landscape model. At dito makikita natin ang kabuuang plano at kalalabasan once na matapos na or mapuli develop ang buong Monte Maria. Tignan nyo mga tol. Diba? Sobrang detalye ng pagkagawa nila dito. So sa ngayon mga tol, ang mga napuntahan pa lang natin, kung di ako nagkakamali, is etong glass walk. Tapos, sa ilalim niyan, nandiyan dyan yung pinasok natin kanina na Dream Maze. Then, sa ngayon, kung di ako nagkakamali mga tol, nandito tayo. Yan, nandiyan tayo ngayon. Yan mga tol, nandito tayo sa mirror deck. Kung kanina, dun sa dalawang pinasok natin is kailangan naka-putsak. Then dito naman is kailangan wala ang sapatos. So, naka-medyas ka lang. So, yan siya mga tol. So, kailangan naka-medyas ka lang. Sa kasamang palad, medyo umaambon ngayon mga tol.
Pero hindi naman siya ganun kalakasan. So doon tayo galing kanina mga tol, oh, sa glass walk. So ngayon naman, nandito naman tayo sa mirror deck. So ito yung mirror deck. Yan mga tol. Punta tayo doon mga tol. So ganyan siya kataas mga tol. So dito, sa part na to, pwede kayong mag-figure dito mga tol. Pwede mo rin subukang humiga na para bang nasa ibabaw ka mismo ng ulap. Tingnan nyo mga tol, oh, di ba? Parang upside down yung view sa ulap. At yun na nga mga tol, ito yung mirror deck. So napakaganda ng view. And kaso lang ang daming tao, no? So hindi natin masolo yung mismong deck. Pero ganun pa man is napaka-sulit pa rin nung binayad natin dito dahil yung view pa lang itself sobrang nakaka-relax na. So next time pagbalik natin dito, hopefully mas marami pang develop dito and sana mas konti lang yung tao. At yun lang mga tol, salamat sa pagsama sa akin dito sa Monte Maria, dito sa Batangas. And salamat na sinamahan nyo ako. Unang-una sa Glass Walk, sa Maze Dream, saka dito sa Mirror Deck. So yun lang mga tol, sana nagustuhan nyo yung nakita nyo at nakita natin dito. So please, don't forget to subscribe and hit na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na katulad dito. Okay? So yun lang mga tol, ingat lagi, God bless, more power sa ating lahat.